88 hanggang 73. The Boss Husband. Credit to the author. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bago pumasok sa bar, napansin ni Justin ang matingkad na berdeng neon lit na signboard sa pasukan ng bar. Hindi niya ito pinansin kanina. Ang bar na ito, ang Brambles, ay may kakaibang pangalan. Ang limestone wall at dark brown na mga dekorasyong kahoy sa pasukan ay naglabas ng medieval European castle-like ambience. Marahil ito ay isang magandang paraan ng pag-akit ng isang partikular na grupo ng mga tao. Sa oras na iyon, kahit papaano, pinili ni Marian ang maliit na bar na ito para inumin ang kanyang mga alalahanin. Sa sandaling pumasok si Justin sa bar, isang nakapapawi na tunog ng piano ang tumama sa kanya. Kung tama ang kanyang memorya, naniniwala si Justin na ito ay Hungarian Rhapsody na nilikha ni Franz Liszt. Ang pangalan ng pirasong ito ay palaging nagbibigay sa mga tao ng maling kuro-kuro na ito ay magaspang at mabangis, ngunit ang katotohanan ay ang piraso na ito ay elegante at engrandi. Tulad ng isang napakarilag na paglalayag na sumasabay sa agos ng paliko-liko na ilog na inaanod sa tubig. Para sa musikang tulad na lumitaw sa maliit na bar na ito ay nagdagdag ng higit na kagandahan sa estilo ng medieval ng bar na ito. Ang ilan sa mga mesa at upuan na nasa gitna ng bar ay inilipat sa gilid. Maraming kabataang lalaki at babae ang nagsama-sama sa gitna habang nagpapakita sila ng masasayang ngiti at mapang-akit na mga tingin. Sa isang bayang tulad nito kung saan laganap ang stress, ang disco music na ginagamit para sa pagsasayaw ay hindi kayang bigyang kasiyahan ang grupo ng mga white collars na psikolohikal na pangangailangan. Pinili nila ang isang maliit na bar na may piano music at isang pinong ambience upang tipunin at ihatid ang kawalang kasiyahan na mayroon sila sa lipunan sa kanilang mga puso habang binibigyang kasiyahan ang kaunti sa kanilang pagiging alof. Matapos marinig ang pirasong ito, ang apoy na nasa puso ni Justin ay unti-unting huminahon. Hindi niya hinanap sa bar ang mga babaeng organismo na nagsusuot ng iba't ibang damit. Sa halip ay pumunta siya sa bar counter, at humingi sa bartender ng isang tasa ng ordinaryong whiskey. Umamoy sa bar ang amoy ng pabango at alak. Tahimik na nakaupo si Justin sa isang sulok ng bar, umiinom ng kulay amber na likido ng mag-isa. Ang tanging naririnig niya ay ang mga tao sa malapit na nakikipag-chat sa isa't isa, nasiyahan si Justin sa ganitong kapaligiran na puno ng kaligayahan. Ngunit hindi nagtagal ang panahong tahimik niyang ginugol, mula sa isa pang madilim na sulok ng bar, isang babaeng maaliwalas ngunit eleganteng lumakad. Nakasuot siya ng asul na damit, maputi ang balat, mahahabang binti, at eleganteng figure. Hindi naman exaggeration na sabihin na maganda pa siya. Light makeup lang ang ginawa niya, pero parang ang mukha niya ay iginuhit ng isang artista, napakaganda nito at may klasikong kagandahan. Bahagyang nakakulot sa dulo ang kanyang buhok na nakatabing sa kanyang balikat, at nakasuot siya ng isang pares ng silver na hikaw. Siya ay may aura na katulad ng sa isang western top model na casual na lumabas pagkatapos ng trabaho, ang pinagkaiba lang ay medyo maliit ang kanyang figure kung ikukumpara. Ito ay isang babae na madaling magustuhan ng magkita sa unang pagkakataon. Ang kanyang kagandahan ay hindi makapigil hininga hanggang sa puntong magpapabilis ng tibok ng puso, ngunit mahirap pa ring pigilan. Mister, magiging maswerte ba ako na maimbitahan akong uminom kasama ka? Itinaas ng babae ang baso sa kanyang kamay, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo sa matikas na paraan, at ininom ang natitirang creme de menthe sa nasabing baso. Pagkatapos ay inilagay niya ang baso sa bar counter, at tumingin kay Justin ang nakangiti. Hindi lang mga lalaki ang maghahanap ng biktima, ang mga babae rin ang maghahanap ng biktima. Bilang isang taong itinuturing na biktima noon, hindi nakaramdam si Justin na hindi komportable tungkol dito. Maluwag siyang ngumiti, at pinitik ang kanyang mga daliri. Ano ang gusto mo, miss? Mabilis na tanong ng bartender sa babae. Isang matatas na London accent ang lumabas sa bibig ng babae na parang natural lang. Hindi ito nagbigay ng impresyon ng pagmamayabang, para bang ito ang kadalasang nagsasalita.
Ano? Maliwanag na hindi maganda ang English ng batang bartender na ito. Brandy Alexander, o Alexandra. Magiliw na tinulungan ni Justin ang bartender na nakagapos. Ang bartender ay dumaan sa mga katulad na sitwasyon, kaya nagpasalamat siya kay Justin, binigyan ng babae ng isang humihingi ng tawad ng ngiti, at nagsimulang makihalubilo. Nang tanggapin ng babae ang cocktail na may kulay na kakao sa kanyang mga kamay, tumingin siya kay Justin ng may pagpapahalaga, paumanhin tungkol doon, nasa ibang bansa ako nitong mga nakaraang taon, kaya hindi ko alam kung paano tumawag para sa mga inumin sa bansang ito. Gayunpaman, hindi alam ng marami ang pangalang Alexandra, mukhang edukado si Mr. pagdating sa inuman. Malumanay na nag-toast si Justin sa ginang, upang gunitain ang kasal ng King of Britain na si Edward VII at Queen Alexandra. Ang cocktail na ito ay ginawa bilang regalo para sa reyna. Maraming kababaihan ang gusto ang lasa ng inumin na ito. Kung ang isang lalaki ay may puso na unawain ang mga babae, kung gayon para sa isang lalaki na malaman ang lahat ng ito ay walang espesyal. Ngunit sa mga lalaking pumasok sa lugar na ito, ikaw lang ang lalaking hindi naghanap ng babae. Kahit hindi ako tumingin, hindi ka ba lumapit? Sabi ni Justin na may banayad ng ngiti. Ang babae ay tumingin kay Justin saglit, at biglang iniunat ang kanyang makatarungan at pinong kamay, Joyce, nakakaibang pagpapakilala. Naramdaman ni Justin na nagiging kawili-wili ang mga bagay. Ang babaeng ito ay hindi lang may hitsura na nakakatugon sa kanyang mga hinihingi, maging ang kanyang personalidad at paraan ng pananalita ay lubos na nababagay sa kanya upang maging kaparehan niya sa isang one-night stand. Iniunat niya ang kanyang kamay upang makipagkamay kay Joyce Ann. Justin, kapag kailangan mong isulat ang aking pangalan, sasabihin ko sa iyo kung aling dalawang salita ang mga iyon. Ang iyong pagpapakilala ay mas espesyal, ngunit hindi bababa sa ito ay mas kawili-wili kaysa sa ibang mga lalaki. Napasimangot si Joyce Ann, congratulations, napukaw mo ang aking interes. Anong interes? Sinabi ni Justin, gusto mong malaman na ang aking katawan ay gawasa. Kung handa kang makipagkalakalan sa pantay na presyo, marahil ay maaari nating maabot ang pagkakaunawaan sa isa't isa. Hindi pinansin ni Joyce ang kanyang manipis na nakatalukbong mungkahi, naghihinala ako na ang mga ganoong salita ay maaaring hindi galing sa totoong ikaw, at iyon ang pumukaw sa aking interes. Sa madaling salita, gusto kong makita kung matutugunan ng lalaking nasa harapan ko ang mga kinakailangan para maging matalik kong kasamang lalaki. Miss Ann? Ang katotohanan sa mundong ito ay hindi umiiral, kung payag ka, sa palagay ko ay dapat kang maghusga batay sa matalas na intuition na mayroon kayong mga babae. Matapang na sinukat ni Justin si Joyce pataas at pababa, para sa kanya na ang babaeng ito ay kailangang gawin ang ilang mga bagay, kaya maraming bagay ang maaaring diretsyong sabihin. Itinagilid ni Joyce ang kanyang ulo, at bahagyang natatakpan ng kanyang makinis na buhok ang kanyang pisngi na namumula dahil sa alak. Ang kanyang hininga ay amoy orchid, at ang kanyang mga mata ay umaambon habang nagtatanong, pwede mo bang ipaliwanag? Hindi ko talaga maintindihan ang ibig mong sabihin, Mr. Gibson. Habang pinananatili sa pag-aalinlangan, si Justin ay nakaramdam ng kawalan ng magawa sa mabilis na pag-iisip na babaeng ito. Nilinaw ko na sayo na gusto kitang matulog. Ano ba ang dami mong hinihiling? Pero kailangan niyang panatilihin ang mood, kaya bumalik siya na may dalang tanong, Miss Ann, kilala mo ba kung sino ang nag-imbento ng radyo? Malalaman iyon ng sino mang nag-aral, si Marconi iyon. Bahagyang kumunot ang noo ni Joyce Ann, ang biglaang pagbabago ng paksang ito ay medyo biglaan, ngunit siya ay matalino, at nagtanong, ibig mo bang sabihin na hindi iyon ang katotohanan? Ayon sa karamihan ng mga bansa sa kanluran, talagang si Marconi ang nag-imbento ng radyo. Gayunpaman, sa mga aklat-aralin ng Soviet Russia, ito ay palaging Popov. Sa Germany, ito ay Hertz. Sa Amerika, si Dreyfus. Upang gawing mas simple, matagumpay na sinaliksik ng Popov ng Russia ang teknolohiya ng radyo ilang dekada bago si Marconi, ngunit dahil kailangan niya ng pondo na nagkakahalaga ng 1,000 rubles, direktang tinanggihan ng hukbong Ruso ang kanyang mahusay na imbensyon bilang walang katotohanan. Kaya naman, pagkaraan ng mga dekada, natanggap ni Marconi ang Nobel Prize.
Itinuon ni Joyce ang kanyang tingin kay Justin, pagkaraan ng ilang sandali, tumawa siya, Mr. Gibson, bagamat hindi ko alam kung totoo ba ang sinabi mo o hindi, pero wala pang lalaking nagsabi sa akin ng mga ganyang salita sa isang bar na may romantikong ambience. Uminom si Justin ng isang subo ng kanyang whiskey, at marahang inikat ang inumin sa kanyang kamay, wala lang, gusto ba ito ni Miss Anne? Biglang iniyuko ni Joyce ang kanyang katawan paarap, nilapit ang mukha ni Justin, at ang kanyang mamasa-masa na labi ay dumampi sa kanyang pisngi. Pagkatapos ay ngumiti siya ng kaakit-akit at sinabing, Congratulations, ngayong gabi ay sayo ako. Masaya akong paglangkuran ka. Ibinaba ni Justin ang baso, sa wakas ay nagtagumpay siya sa pagiging cool. Hinawakan niya ang palso ni Joyce gamit ang kanyang kamay, at naghanda na umalis sa bar. Ngunit sa oras na ito, 5 matipunong lalaki na nakasot ang biglang pumasok sa bar, lahat sila ay naiinip na ekspresyon, ngunit nang makita nila si Justin na mahigpit na nakahawak sa kamay ni Joyce Ann, lahat sila ay nagpahayag ng galit. Miss Ann, pakibalik sa amin. Nagsalita ang nangungunang lalaking nakaitim sa tono ng pag-uutos. Napansin ng mga bisita sa bar na tumahimik ang lahat para panoorin ang mangyayari. Walang pakialam na tumingin si Joyce sa ilang lalaking nakaitim, pagkatapos ay mahinahong lumingon kay Justin. Nang makita kung gaano ka-relax na hitsura ni Justin na walang bahid ng takot, medyo humanga siya, mukhang hindi sapat ang pagpasa sa aking pagsubok, Mr. Gibson, pipiliin mo bang talikuran ang kaawa-awang maliit na tupa, o maging isang kabalyero na bumunot ng kanyang espada at sasabak sa labanan? Bumantong hininga si Justin, sigurado, hindi madaling makuha ang mabubuting babae, ngunit dahil nasa mood na siya, hindi mahalaga ang gulo. Tumingin siya kay Joyce na may mapaglarong ngiti, kung mabiyayaan ako ni Miss Anne ng isang halik, naniniwala ako ngayong gabi na magkakaroon tayo ng napakagandang oras na ito ay maaalala habang buhay. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, tulad ng isang teenager na babae mula sa isang maharlikang pamilya na nagmamahalan, matikas na niyakap ni Joyce ang leeg ni Justin, itinaas ang kanyang magandang mukha, at nag-iwan ng mainit at basa-basa na halik sa labi ni Justin. Bago ito umalis, ginamit pa niya ang dulo ng kanyang basang dila upang bakas ang marka sa mukha ni Justin. Mangyaring makipaglaban ng buong tapang, mahal kong kabalyero. Binitiwan ni Joyce ang leeg ni Justin, at tumayo sa likuran niya. Ang matipunong lalaking nakaitim ay muling nagalit, at ang kanilang pinuno ay matinding pinandilatan si Justin, bata, pagsisisihan mo ang gabing ito sa buong buhay mo. Ngumisi si Justin, masayang dinampot ang kanyang baso sa bar counter, at direktang sinaboy ang natitirang inumin sa lalaking iyon ng walang babala. Hindi lang inaasahan ng pinuno na iinsulto siya ni Justin ng ganito, at hindi niya ito naiwasan. Ang kalahati ng kanyang suit ay nabahira ng inumin. Nililigawan mo si kamatayan. Ang pinuno ay nagmura, sumugod at inihampas ang isang kamao sa mukha ni Justin. Madaling hinaranggan ni Justin ang kamao na ito na mukhang malakas sa paningin ng iba, at magaling niyang hinawakan ang palso ng lalaki gamit ang kanyang palad. Nang hindi hinintay na gamitin ng lalaki ang kanyang kabilang kamay, pilit na pinaikot ni Justin ang braso ng lalaki sa isang nakakatakot na anggulo. Ang lalaking malapit ng lumaban ay nagpakawala ng nakakapangdugo na tili, at ang kanyang buong katawan ay hindi sinasadyang sumunod sa baluktot na braso na parang siya ay gumaganap bilang isang umiikot na tuktok sa harap ni Justin. Sa likod ni Justin, nagniningning ang mga mata ni Joyce Ann, tumingin siya sa nakaka-relax na likod ni Justin, hindi ka panipaniwala ngunit nakalulugod na nagulat. Sa wakas ay napagtanto ng ibang mga lalaking nakaitim kung gaano abnormal ang sitwasyon. Malakas silang sumigaw at papalibutan at aatakihin si Justin. Eto, ibalik mo yan. Napatingin si Justin sa ilang lalaking paparating, kaya bigla niyang hinawakan ang kabilang braso ng lalaki, at habang nakatayo sa gilid ay marahas niyang ibinato ang lalaki na parang naglalaro lang ng basahang manika. Ang lalaking may taas na halos 2 metro ay itinapon na parang baget, at malakas na binangga ang ibang mga lalaki. Nang makita ang matatangkad at malalakas na lalaking nakaitim na lahat ay bumagsak na nakatalikod sa lupa, lahat ng naruroon ay nagulat. Paano magiging malakas ang lalaking ito sa ganitong antas? Kuha tayo ng kwarto.
Kinaladkad ni Justin si Joyce sa dulo, tinapakan ang mga lalaking nakaitim na humahagulgol sa sakit, pagkatapos ay umalis sa bar sa cool at collectible na paraan. 89. Maraming babae ang may magagandang pangarap sa kanilang Prince Charming. Nanaginip sila tungkol sa isang mapanganib na sitwasyon, pagkatapos ay isang gwapo, mag-ara, at makapangyarihang marangal na prinsipe ang bumagsak mula sa langit. Tinalo ng prinsipe ang masamang kontrabida, niyakap sila at binigyan ng malalim na halik. Pagkatapos ay nanunumpa ng walang hanggang pag-ibig. Ang isang puso ay walang pagbubukod. Siya ay napakarasyonal sa murang edad, at naunawaan ang pangangatwiran na ang nakasakay sa puting kabayo ay maaaring hindi isang prinsipe, at na siya ay maaaring maging si Tang Seng, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, magkakaroon pa rin siya ng ganoong panaginip paminsan-minsan. Si Tang Seng ay isang sikat na monghe na gumaganap ng pangunahing papel sa isa sa 4 na klasikong nobelang Journey to the West. Ang kanyang kabayo ay ang White Dragon Horse, ang ikatlong anak ng Dragon King ng West Sea. Mukhang ordinaryong puting kabayo sa mga adaptasyon sa TV. Nangyari ito lalo na noong siya ay nasa isang sitwasyon na walang ibang alternatibo. Sa ilang araw na bumalik siya sa bansa, hiling pa ni Joyce na maging totoo ang lalaking nagsusuot ng kanyang panloob na panlabas na tinatawag na Superman, gaano man niya ito epekto sa mundo. Mula sa sandaling hinaila siya ni Justin sa pamamagitan ng kamay palabas ng bar, naramdaman ni Joyce ang biglang pakiramdam ng kaligayahan. Halos wala siyang kamalayan habang sinusundan niya si Justin sa kotse, at sumakay sa upuan ng pasahero sa harap. Siya ay tamad na magsuot man lang ng kanyang seatbelt, at agad na isinubsob ang kanyang sarili sa yakap ni Justin at walang kabuluhang humawak sa kanya. Pagkatapos ay mapusok niyang hinalikan ang pisngi at leeg nito. Pakiramdam ni Justin ay walang magawa kay Joyce na biglang nag-uumapo sa pagnanasa. Hinawakan niya ang malambot at flexible na baywang ni Joyce. Ang kanyang nakakuyong na kanang kamay ay sumunod pababa upang masahihin ang napakagandang puwit na iyon. Pagkatapos ay sinampal niya ito ng 2 beses habang naglalabas ito ng mga tunog asterisk bam bam. Isang mahinang hilanghing ang pinakawalan ni Joyce Ann, at ang kanyang mukha ay namula sa isang iglap na parang may tubig na tumutulo. Sa madilim na sasakyan, bumungad ang malasakubos na kagandahan na hindi ipinakita noon. Sapat na ang ganda niya para kinilig siya hanggang sa kaibuturan. Ayon sa pangunawa ni Justin, ang babaeng ito ay talagang mabagal, ang ibig sabihin niya ay matagal na siyang walang di. Akin ka, at hindi ka baliktaran. Masunurin manatili sa iyong upuan at buckle up, huwag antalahin ang mahalaga. Utos ni Justin na may mapang utos na tono. Si Joyce ay parang isang masunering kuting, nag-aatubili siyang hinaplo saglit ang dibdib ni Justin, pagkatapos ay umupo ng maayos sa kanyang upuan. Dahil sa kanyang mapanuksong galaw at mapangakit na ekspresyon, naiinip na pinaandar ni Justin ang kanyang sasakyan at pinaandar ito ng may malakas na dagandong. Halos hating gabi na, at kakaunti ang mga sasakyan na makikita sa mga kalsada. Nagmaneho si Justin patungo sa kanyang destinasyon, ang pinakamalapit na 5-star hotel sa Bar Street, ang Jade Clouds Hotel na dumadaan sa maraming pulang ilaw. Ang Jade Clouds Group ay isa rin sa mga veteranong negosyo na sikat sa Stonegate, marami silang sangay sa ilalim nito, at isang mahusay na reputasyon. Sa pinakakaunti, kahit isang taong bumalik sa bansang ito kamakailan tulad ni Justin ay alam ang tungkol sa mga serbisyo at pasilidad ng Jade Cloud Hotel bilang ang pinakamahusay sa mga 5-star na hotel. Sa totoo lang, kung ordinaryong one-night stand lang ito, okay lang si Justin kahit may motel, pero itong babaeng kasama niya ay halatang mula sa isang high-class na pamilya, ang lugar na napili ay dapat magkasya sa kanyang katayuan. Pagkababa ng kotse, direktang ipinasa ni Justin ang kanyang mga susi sa valet ng hotel, at hinayaan ng valet na iparada ang kanyang sasakyan. Hinailan ni Justin sa kamay si Joyce Ann, at mabilis na naglakad papunta sa reception para humingi ng kwarto. Nang makitang masigasig si Justin, hindi napigilan ni Joyce ang isang malinaw na tawa, hindi naman kailangang magmadali, di ba? Hindi naman siguro ako tatakas ngayong gabi. Hinawakan ni Justin ang masikip na baywang ni Joyce Ann, at hinalikan ito sa pisngi, ikaw demonyo, hindi ba ang apoy na ito ay sanhi mo?
Nakita ng babaeng receptionist ng hotel kung paano nagsalita ang pares ng kabataang mukhang mayaman na ito ng mga maalay na salita, at maging siya ay nakaramdam ng kaunting awkward, kaya dali-dali siyang dumaan sa mga procedure at naghanda ng malaking silid na may double bed para kay Justin. Dumiretso ang dalawa sa elevator paakyat sa 23rd floor, pagkalabas nila ng elevator, itinulak ni Joyce si Justin sa dingding. Muli niyang idinikit ang buong katawan niya kay Justin, at walang habas na hinalikan ang labi ng lalaki. Damn! Sa malabong daing, ibinuka ni Justin ang kanyang mga panga at madamdaming tumugon. Nagsasalo-salo ang dila ng dalawa, naghahalo ang laway, parang mga baging na pinagsalikop sa isa't isa. Magkayakap sila ng mahigpit habang papunta sa pinto ng kwarto nila. Hindi man lang tiningnan ni Justin ang lock habang ang room card sa kanyang kamay ay tumpak na dumikit sa makitid na slot, naging berde ang ilaw ng lock, at agad na binuksan. Sa oras na ito, sa wakas ay nahihirapang huminga si Joyce dahil sa barado ang kanyang bibig, ang kanyang manipis na cherry lips ay bahagyang namamaga, ngunit iyon ay nagmukhang mas kaakit-akit sa kanya. Huminga ng malalim si Joyce habang nanlalabo ang kanyang paningin, muntik mo akong malagutan ng hininga sa paghalik. Ang mas masakit na bahagi ay darating mamaya. Sinipa ni Justin ang isang backkick upang isara ang pinto, at malikot na iginalaw ang kanyang mga kamay para masahihin ang sexing puwitan ni Joyce Ann. Natutuwa ba akong imbitahan si Miss Joyce sa paliguan kasama ko? Pakihubad mo ako, Mr. Gibson. Mabilis na gumalaw ang mga kamay ni Justin kaya medyo natulala si Joyce Ann. Makalipas ang maikling panahon, nasa bathtub na ang dalawa na sapat ang laki para magkasya ang apat na tao, nag-e-enjoy sa mainit na tubig. Ang mga kamay ni Justin ay natatakpan ng shower gel habang pinadaos-dos niya ito sa malajay na balat ni Joyce. Hindi niya pinabayaan ang kahit isang pulgada ng balat. Ang bahagyang namumula niyang balat ay nagbuga ng sexing alindog sa ilalim ng banayad na ilaw ng banyo. You're such a thoughtful man, mas metikuloso ka sa akin kapag naliligo ako. Nang hinaplos ng mga kamay ni Justin ang ilang pribadong bahagi, hindi napigilan ni Joyce na bahagyang manginig habang nagsasalita. Masamang ngumiti si Justin, bilang isang kwalipikadong kapareha, si Miss Joyce ay dapat magbigay sa akin ng parehong antas ng serbisyo. Magiliw na kumagat si Joyce sa balikat ni Justin, masuyong tumingin sa kanya, pagkatapos ay biglang humawak ang kanyang napakagandang maliit na kamay sa magiting na bahagi ni Justin sa ilalim ng tubig. Naramdaman ni Justin ang panginginig ng kamay ni Joyce saglit, habang ang kanyang magandang mukha ay medyo hindi komportable, ngunit ang tinging iyon ay nawala sa isang kisap mata. Napakatatag ng iyong asset. Sinimulan ni Joyce na malumanay na serbisyohan si Justin. Matagal na panahon na rin mula nang siya ay pinagsilbihan ng ganito ng isang babae, kahit na siya ay may Roslyn para sa gawa, sa aspetong ito ay mas konserbatibo at masyadong mahiyain si Roslyn na gumawa ng ilang bagay. Sa sandaling ito, ang isang dilag na nakilala niya lamang ay tumingin sa kanya na may gayong mapang-akit na alindog, at inalok sa kanya ang kanyang malambot na mga kamay. Naramdaman ni Justin ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Iniangat niya ang katawan ni Joyce mula sa tubig, kumuha ng malaking tuwalya, at mabilis na pinunasan ang kanilang mga katawan. Hindi niya pinansin ang tumutulo na basang buhok ni Joyce at lumabas ng banyo. Sa medyo ligaw na paraan ay itinapon niya si Joyce sa gitna ng kama, ang kanyang puting nyebe na balat na katatapos lang maligo ay nakakasilaw. Ngumiti sa kanya ang dilag na ito na walang kahit isang pirasong damit, mukhang hindi man lang siya naabala sa kalokohang pagtrato nito. Sa mabibigat na paghinga, sinuntok ni Justin ang malambot, malaswa na katawan, binahagi niya ang isang mapusok, halos humihigit na halik sa kanya saglit, pagkatapos ay direktang sinaksak ang kanyang sibat na matagal nang nakahanda sa kanya. Nagulat si Justin nang makitang ang malalim na lambak ng dilag ay hindi tulad ng kung ano ang naisip niya, malambot at mamasa-masa tulad ng isang maharlikang babae, sa halip ay masikip ito na parang makipot na daan. Matapos itulak ng bahagya, naramdaman niya ang isang layer ng mahinang sagabal. Ang isipan ni Justin ay nag-isip tungkol dito, at siya ay nagtanong sa pagkabigla, ikaw ay isang birhen. Puno ng pawis ang magandang mukha ni Joyce Ann, parang pilit niyang tinitiis ang sakit mula sa ibabang bahagi ng katawan niya, ngunit sa sandaling ito ay nagpakita siya ng malawak na ngiti, paano kung ganoon nga? Habang sinasabi niya iyon, nagkusa ang babae na idikit ang kanyang puwitan sa harap.
Habang pinapanood ang kanyang pagsira sa patong ng sagabal sa kanyang sarili, naramdaman ni Justin na parang halos lumipad ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Pagkatapos ng matapang na galaw ni Joyce Ann, siya ay nasa sobrang sakit kaya't siya ay mahinang humagulgol, ang kanyang kilay ay nagsalubong na may masakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Ito ay isang tanawin na hindi kapani-paniwalang nakakaawa. Ayos ka lang ba? Naramdaman ni Justin ang pagputok ng kapeitan sa kanyang puso, talagang wala siyang gaanong karanasan sa paghawak ng mga birhen. Gusto niya noong una ay humanap na lang ng magandang one-night stand, pero bakit pareho ang naging virgin niya sa dalawang pagbisita niya sa bar na iyon? Diyos damat! Hindi ako pupunta sa bastos na bar sa hinaharap. Galit na naisip ni Justin. Tila nakita ni Joyce ang pag-aalinlangan ni Justin habang hinihila niya si Justin palapit sa kanya mula sa kanyang likuran, nagsalita ito sa paraang hindi nasisiyahan, kung ikaw ay isang lalaki pagkatapos ay magsimulang gumalaw ng walang pakialam, ang gusto ko ay isang matapang na kabalyero, hindi isang duwag na tumatakas na sundalo. Bilang isang birhen hindi man lang ako natatakot, ano ang kinatatakutan mo? Pagsisisihan mo ito. Sa kanyang pagmamalaki sa pagiging isang lalaki, si Justin na pilit na nagtitiis sa kasiyahan ay pinakawalan ang lahat, nang walang pakialam kung paano napunit ng dilag na ito ang kanyang hymen, siya ay nagdulot ng kalituhan sa kanya. Isang maliit na pula ang lumabas sa kanya. Sa huli, nakapulupot ang dalawa na basang-basa sa pawis, sa lahat ng pag-iibigan na pinakawalan ay natulog sila sa yakap ng isa't isa. Maagang umaga kinabukasan, si Justin ay bumangon na medyo nalilito, habang si Joyce ay maayos na ang pananamit, tiyak na matagal na siyang bumangon. Gaya ng dati, nakasuot siya ng asul na damit, matikas at maliwanag. Gayunpaman, mas gumanda siya kaysa kagabi, marahil ay dahil sa paliguan na mabuti para sa kanyang balat. Umupo siya sa puting sofa sa tabi ng kama, hawak ang isang baso ng Bordeaux red wine na kasama ng kwarto, napuno niya ang 2 baso. Mag-toast tayo para sa gabi ng saya na pinagsaluhan natin. Ipinasa ni Joyce ang baso kay Justin. Ang babaeng ito ay mukhang tuwid at maayos, na para bang ibang-iba siya sa taong ligaw kagabi, isang tipikal na maganda para ipakita, habang magaling sa kama. Nakangiting tinanggap ito ni Justin. Dahan-dahan nilang ikinawit ang kanilang mga baso, at inubos iyon. Salamat, Mr. Gibson. Biglang nagpakita ng seryosong ekspresyon si Joyce Ann, at sinabi sa medyo masakit na paraan, maaaring magdulot sa iyo ng kaunting problema ang nangyari kahapon, ngunit sa palagay ko dapat ay nakatanggap ka rin ng isang disenteng halaga ng kasiyahan mula sa aking katawan. Ang mga salitang ito ay tila kakaiba kay Justin, at nagtanong siya, ano ang ibig mong sabihin? Anong problema? Humingi ng paumanhin si Joyce Ann, malalaman mo rin ito sa lalong madaling panahon. Sa oras na ito, isang asterisk thump asterisk na katok ang nagmula sa pinto. Buksan mo ang pinto. Natigilan si Justin. Ito ba ay isang dula o ano? Mabilis niyang naisip ang magsuot ng damit dahil hubad pa rin siya. Ngunit ang mga taong dumarating ay maliwanag na may higit na kapangyarihan kaysa sa inaakala ni Justin dahil hindi man lang nila hinintay na buksan ni Justin ang pinto. Binuksan ang pinto mula sa labas, at maraming pulis na may seryosong ekspresyon ang pumasok. Ang ilang mga pulis na nakatutok ang tingin kay Justin at Joyce Ann, pagkatapos ay inilabas ng nangungunang pulis ang kanilang search warrant. Pulis dito para walisin ang pornografya. Walang sino man ang pinapayagang gumalaw. Katsa asterisk katsa. Kasunod ng malapit sa likod ng mga pulis ang ilang reporter na may mga kamera, mabilis nilang pinindot ang shutter button. Blanko ang ekspresyon ni Justin habang nakaupo siya sa kama na walang pang-itaas, wala siyang oras para pakialaman kung isusuot niya ang kanyang underwear o hindi, naging tanga siya. Katsa! Nag-flash ang mga ito sa kanyang mukha, at ang eksenang ito ay nagyelo sa oras. 9. Ang orihinal at pinakanapapapanahon ng mga pagsasalin ay naipost sa Volair Translations. Mangyaring basahin sa Volair Translations.com. Kaninang madaling araw matapos ipadala sa istasyon ng pulisya, naramdaman ni Justin na ito ay talagang isang masamang senyales, kahit papaano, dahil hindi siya makakabili ng almusal para sa mga kababaihan sa opisina, kapag bumalik siya ay haharapin niya ang sandamukal na bala.
Sa ilalim ng pagbabantay ng dalawang pulis na si Justin na nakasuot ng isang pares ng posas ay pumasok sa West Region Police Department kasama si Joyce. Mangyaring basahin sa Voller Translations. Tumingin si Justin kay Joyce na tumangging magsalita ng isang salita sa lahat ng oras na ito, at hindi maiwasang magtanong ng isang bagay na naguguluhan siya, ito ba ay sinasadyang pakano laban sa akin, o napakaswerte ko bang tumalon sa linya ng apoy? Humingi ng tawad si Joyce kay Justin. Ang mga bagay ay nakuha hanggang sa puntong ito, at alam nilang lahat kung ano ang nangyayari. Pakitiyak na binabasa ito sa Voller Translations. Nagkataon lang na tumalon ka sa linya ng apoy. Mahinang sagot ni Joyce. Talagang imposible. Tumingin si Justin kay Joyce na tumangging magsalita ng isang salita sa lahat ng oras na ito, at hindi maiwasang magtanong ng isang bagay na naguguluhan siya, ito ba ay sinasadyang pakano laban sa akin, o napakaswerte ko bang tumalon sa linya ng apoy? Humingi ng tawad si Joyce kay Justin. Ang mga bagay ay nakuha hanggang sa puntong ito, at alam nilang lahat kung ano ang nangyayari. Nagkataon lang na tumalon ka sa linya ng apoy. Mahinang sagot ni Joyce. Talagang imposible para sa isang kilalang 5-star hotel tulad ng Jade Clouds Hotel na may mga pulis na casual na sumalakay upang arestuhin ang prostitution. Para kay Justin na mahuli ng walang kabuluhan pagkatapos lumabas upang maglaro minsan ay malinaw na bahagi ng pukana ni Joyce. Isang babae ang nagbigay sa kanya ng unang pagkakataon sa isang estranghero na nakilala niya sa isang bar. Pagkatapos niyang pumunta sa hotel ay tumawag pa siya ng pulis para mahuli siya ng walang kwenta. Ang masama pa, hindi lang siya tumawag ng pulis, tumawag pa siya ng mga reporter. Naramdaman ni Justin na kung hindi si Joyce ang nabaliw, kung gayon ang mundo ay nabaliw. Siya mismo ay nabaliw, gaano siya kaswerte para sa isang malaking metal na kawali, na nahulog mula sa langit at bumagsak sa kanyang ulo ng ganoon. Minsan hindi magandang bagay para sa isang lalaki ang sobrang gusto ng mga babae. Narcissistic na naisip ni Justin. Bagamat hindi niya alam ang tiyak na dahilan kung bakit ginawa ito ni Joyce Ann, hindi rin interesadong malaman ni Justin. Inisip na lang niya kung paano haharapin ang mga paparating na problema. Walang bulong. Bilisan mo. Hinikayat sila ng isang pulis na may sumigaw. Lumingon si Justin at ngumiti, kasama sa pulisya, salamat sa iyong problema, hindi na ako babulong, magsasalita ako ng malakas. Gayunpaman, hindi ako makagalaw ng mabilis, kung sakaling tumakas ako ay kailangan mo akong mahuli muli. Matapos makita ang mga pulis na nagpahayag ng masakit na mga ekspresyon, si Joyce na orihinal na nasa isang kawaila hilakbot na mood ay hindi maiwasang mapangiti. Kakaiba talaga ang reaksyon ng lalaking ito, alam niyang ginagamit ko siya, pinasok ko siya sa police station, na baka masira pa ang reputasyon niya. Gayunpaman ay nagagawa pa rin niyang makipagbiruan sa mga pulis, kung hindi dahil sa malawak ang kanyang pag-iisip, baka dahil sa nakakatakot siyang tuso. Isang pamilyar na figure ang nakatayo sa tabi ng desk ng opisina nang pumasok sila sa istasyon ng pulisya para sa isang interogasyon. Si Karina na nakasuot ng malalim na berdeng uniforme ng pulis ay mukhang maganda at magiting gaya ng dati. Pinag-cross niya ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib, dahilan upang ang kanyang pares ng mga nakaumbok na bundok ay tila lubhang kapansin-pansin. Kung hindi dahil sa mukha na iyon na maaaring makapinsala sa mga tao sa kalamigan nito, tiyak na siya ang pinakamahusay na pagpipilian para sa isang uniformeng pang-adultong pelikulang pang-cosplay. Pulis ng Pulis Collins, nagkita tayong muli. Binati ni Justin na may pilit ng ngiti, dahil medyo masamang lugar na kanilang nakilala. Ngumisi si Karina, umusad ka, sa huling pagkakataong pumasok ka sa istasyon sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa isang sindikato. Sa pagkakataong ito ay nahuli kang nakikipaglaro sa isang babaeng nakilala mo sa isang bar. Sana malawak ang isip ng misis mo para patawarin ka, kung hindi, wala akong pakialam na disiplinahin ka sa pwesto niya. Madaling araw nang dumating si Karina sa trabaho, nakatanggap siya ng ulat mula sa kanyang nasasakupan na nakatanggap sila ng tip, na nagsasabi na ang isang lalaki at babae ay may espesyal na relasyon sa Jade Clouds Hotel.
Dahil medyo sensitibo ang pagkakakilanlan ng babaeng sangkot, ang kasong ito ay agad na iniulat sa kanya, ang hepe ng pulisya. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay, maliban sa pagiging espesyal ng background ng babaeng ito, ang lalaking involved ay si Justin talaga. Sa una ay wala siyang magandang impresyon sa kanya, ngunit siya na ngayon ang asawa ng kanyang mabuting kapatid na si Marian. Nasa ospital ang asawa niya, pero ginagawa niya iyon sa likod niya. Naging sanhi ito ng galit ni Karina na muntik na niyang mabaligtad ang mesa. Determinado siyang personal na makisangkot sa kasong ito. Walang pakialam si Justin sa mabangis na salita na sinabi ni Karina, ngumiti siya, tumingin kay Joyce at sinabing, ito si Police Chief Collins, isang mabuting kapatid ng asawa ko. Para bang napaka-intimate niya sa kanya, parang may kakilala siyang matandang kaibigan. Nagulat si Joyce Ann, hindi niya akalain na may asawa na pala ang lalaking niligawan niya. Kaya ang lalaking ito ay talagang lumabas na hindi tapat, mukhang hindi rin siya mabuting tao. Nang mag-isip siya ng ganito, nabawasan ang pagkakasala ni Joyce. Nang makita si Justin na namumungay pa rin sa kanya at ipinakilala ang magandang hepe ng pulisya na ito, naramdaman niyang makapal ang balat ng lalaking ito, pinilit niyang ngumiti at sinabing, "Hello, Police Chief Collins." Si Karina ay natural na hindi magiging magalang kay Joyce Ann, ang mga babae ay palaging nagseselos o hindi nagugustuhan ng ibang mga babae na kapareho nila ng kagandahan, lalo na iyong mga bulok na nagbibigay ng impresyon ng pagiging isang kalapiteng mababa ang lipad sa kanilang unang pagkikita. Miss Ann, isa ka ring may katayuan, at pinanganak na may malalaking ari-arian, ngunit gumagawa ka ng mga kasuklam-suklam na bagay tulad ng pang-aakit sa isang lalaki na may asawa na. Hindi pinansin ni Joyce ang sinabi, sa halip ay nagpakita siya ng nakakaakit ng ngiti at sinabing, kaya kami nahuli, at nakuhanan pa ng litrato ng media. Ang mga tao ay hindi mga banal na nilalang na hindi kailanman nagkakasala, kung nais mag-interrogate ni Police Chief Collins, tiyak na makikipagtulungan si Joyce. Wala kang kahihiyan. Bumantong hininga si Karina, huwag mong isipin na dahil lang sa suportado ka ng iyong angkan, tipid ako sa trabaho ko, ang gusto kong malaman ay ang katotohanan. Itinaas ni Justin ang kanyang kamay at sinabing, ang katotohanan ay napakasimple, pareho kaming uminom ng sobra, ang aming mga emosyon ay bumagsak, pagkatapos ay nawalan kami ng kontrol sa aming sarili, na naging dahilan upang gumawa kami ng isang bagay na lampas sa aming ordinaryong pagkakaibigang lalaki-babae. Isang batang pulis na nagre-record ng mga salitang binibigkas ang humampa sa mesa, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Ang prostitution ay prostitution. Ang pagbebenta ng laman ay ang pagbebenta ng laman. Magsabi ka ng totoo. Nakaramdam ng inis, bumantong hininga si Justin, at matiyagang nagpaliwanag, bro, pulis, hindi ako nagsasalita ng walang kaparerekon. Pagkatapos kong makipaglaro sa babaeng ito ay hindi ako nagbayad, kaya hindi ito masasabing prostitution, di ba? Kahit na gusto niyang ibenta ang sarili niya ay hindi siya matagumpay na naibenta. Ikaw. Ang ibang pulis na naruroon ay hindi napigil ang tumawa at maging si Joyce ay naramdaman na siya ay napakawalanjiya. Ang kanyang magandang mukha ay naging eskarlata, at inilibot niya ang kanyang mga mata kay Justin. Paano ang pera at benta, bakit hindi ko namalayan kung gaano kaiya ang lalaking ito kagabi? Pero, medyo masaya siya. Napansin ni Karina ang abnormal na mood, kaya umubo siya, at ang mga pulis sa silid ay masunaring tumahimik. Huwag mong ipagmalaki ang iyong mga kasanayan sa pakikipagdebate, isa kang rogue, at isang gangster, hindi kami mananalo sa pakikipagtalo sa iyo, at ayaw mong makipag-usap sa iyo tungkol sa mga ito. Malamig na pinandilatan ni Karina si Justin, at nagsalita ng may pang-aalipusta, gayunpaman, ang mga kaganapan ngayon ay alam na sa media, kahit na wala akong ginagawa sa inyong dalawa, malamang na hindi hahayaan ng iyong pamilya at mga kaibigan ang bagay na ito. Joyce rolled her hair with her finger in a relaxed manner, calm and composed. Police Chief Collins, kung wala ng mga kalabisan na tanong, pwede na tayong magpatuloy sa pag-uusap pagkatapos kong makilala ang aking abogado. Dumating na ang iyong mga abogado. Pilit na pinipigilan ni Karina ang kanyang galit, at itinuro ang dalawang kalbong lalaki na naglalakad mula sa pinto.
Ang isa sa mga lalaki ay tila pamilyar kay Justin, mismong si Abogado Zhang ang naglabas sa kanya sa unang pagkakataon na dumating siya sa istasyon ng pulisya. Sa kanyang pagdating, naisip ni Justin na naiulat na ni Karina ang bagay na ito kay Marian. Tungkol naman sa isang lalaki na may hawak na briefcase, itinuring niya na iyon ay abogado ni Joyce. Nang makitang pumasok ang mga abogado, wala nang libreng oras si Karina para pakialaman silang dalawa, at nagsimulang makipagnegosasyon sa mga abogado, at isinalaysay ang kaso ng detalyado. Gamit ang libreng oras na ito, tinanong ni Justin si Joyce Ann, "Hey Miss Ann, maaari mo bang ipaliwanag ang dahilan ng lahat ng ito? Hindi man ako nagbuhos ng dugo o nagbuwis ng buhay para sa iyo, gumastos pa rin ako ng mga asset na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon para sa iyo, dapat sabihin mo man lang sa akin ang dahilan kung bakit mo ako pinaglalaroan hanggang kamatayan, di ba?" Naguguluhan, nagpout si Joyce Ann, "Anong mga asset ang nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon? Naalala ko na ang bayad sa kwarto ay binayaran ko pa nga noong umalis tayo ng hotel, ang ginawa mo lang ay i-treat ako ng cocktail, huwag mo nang palakihin." Ang mga salitang ito ay mali, paano maihahambing ang maruming pera sa daan-daang milyon kung ito ang aking pagkatao? Nang makita ang kasuklam-suklam ng ngiti ni Justin, agad na naunawaan ni Joyce kung ano ang tinatawag na essence, na iyon, hindi niya maiwasang walang awa na kurutin ang laman sa baywang ni Justin, habang namumula ay sinabi niya, "Naglakas loob ka pa ring sabihin. Pinahirapan mo ako ng isang buong gabi nang hindi naglalagay ng anumang contraceptive, kapag nabuntis ako, dadalhin ko ang sanggol at kakatok sa iyong pintuan. Tignan natin kung ano ang gagawin ng asawa mo. Ito. Paano pa ito maaayos? Tanggapin mo. Parehong babae at bata ang kukunin." Sabi ni Justin na may malupit na ekspresyon. Joyce pursed her lips and smiled. "Save it. Once this matter is done, we will walk our separate ways. Kung gusto mo talagang magkaanak ako para sa iyo, maghintay hanggang magkaroon ka ng kakayahan na makilala akong muli. Hindi pwede iyon, sobrang walang puso." "Teka, hindi mo sinabi sa akin kung bakit nangyari ang lahat ng ito." Hinabol ni Justin. Saglit na nag-alinlangan si Joyce Ann, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo sa kahihiyan at sinabing, "Ang dahilan kung bakit ako bumalik sa bansa sa pagkakataong ito ay dahil nagmamadali ang aking ama na ipakasal ako sa tong hindi ko gusto. Ayokong magpakasal sa kanya, pero gusto ko ng madaling paraan para maalis ang ideya nilang ito, kaya pinili mong ibigay ang iyong katawan sa isang estranghero, at gamit ito bilang kabayaran, pilitin ang estranghero na maging isa sa mga sakripisyo para sa iyong plano, gawing ganap na kalokohan ang iyong reputasyon, at isuko ang kalaban na partido sa pagpapakasal sa iyo." Hindi alam ni Justin kung matatawa o maiiyak, bakit lagi siyang nakakaharap ng ganito. Hinaplos niya ang kanyang mukha, at sa namamaos na tawa ay sinabi niya, "Sa kabutihang palad, ikaw ay isang kagandahan na may halaga, kung hindi, ako ay nakagawa ng malaking kawalan." Noong una ay inakala ni Joyce na magagalit si Justin kapag narinig niya ang tungkol sa walang katotohanang bagay na ito, ngunit pinanatili pa rin ni Justin ang masayang ekspresyon na iyon, kaya maingat niyang tinanong, "Hindi ka ba galit? Niloko kita, at nagdala pa ako ng napakaraming problema sa iyo." Tumawa ng malakas si Justin, "Hindi ito ang unang pagkakataong pumasok sa istasyon ng pulis, at hindi ako madadala ng reputasyon ng anumang pagkain. Ang ginawa mo ay hindi tunay na nagpawala sa akin ng anumang bagay na talagang mahalaga sa akin. Sa halip pakiramdam ko ay kumikita ako, hindi ko lang nadungisan ang isang magandang birhen, hindi ko na kailangan pang managot para dito. Nakita ko iyon, ang iyong balat ay hindi maisip na makapal, ang layer ko ay ibinigay sa isang tunay na hindi makatarungang paraan." Nagkunwaring galit si Joyce habang itinaas niya ang kanyang maliit na kamao. Nang hindi binibigyan ng oras ang dalawa para mag-chat, lumapit si Karina at ang dalawang abogado. Medyo nasaraan ng loob si Karina nang sabihin niya, "Maaaring umalis kayong dalawa." Kung tutuusin, ang magkabilang panig ay may malalaking pangalang abogado, samantalang si Karina ay wala ring sapat na ebidensya, kaya maaari lamang niyang ilabas ang mga ito.
Ang orihinal at pinakanapapapanahon na mga pagsasalin ay naipost sa Volare Translations. Ngunit bago sila umalis, minisyon pa rin ni Karina si Justin at sinabing, maaari kang maghanda para hiwalayan si Marian, alam niya ang lahat. Pinunasan ni Justin ang kanyang ilong. Ang kasal kong ito ay wala talagang pinaghalo-halong tunay na damdamin sa simula, kahit na alam ni Marian ang tungkol dito, sa tingin ko ay magiging parang ulap lang ito sa kanya. Iniwan ng dalawang abogado upang harapin ang ilang mga pamamaraan, ang lalaki at babae na pumasok sa istasyon ng pulisya ilang sandali lamang ang nakalipas ay lumabas sa pangunahing pasukan sa ilalim ng mapang-akit na tingin ng mga pulis. Sa sandaling lumabas sila sa paradahan ng sasakyan sa labas, napansin ni Justin at Joyce ang isang pares ng itim na S-Class na Mercedes-Benz na nakaparada. Medyo hindi magandang tingnan ang kutis ni Joyce habang siya ay mapait na tumawa at sinabing, mabilis silang dumating. 71. Dahil alam niya ang dahilan ng lahat ng ito, nahulaan ni Justin mula sa eksenang ito kung sino ang taong binanggit ni Joyce. Lumabas mula sa dalawang Mercedes-Benz ang unang ilang lalaking nakasuot ng itim na suit. Pagkatapos ay lumabas ang isang matandang lalaki at isang binata. Ang matandang lalaki ay mukhang nasa 50 taong gulang o higit pa, ang kanyang pinaghalong itim at puting buhok ay maayos na nakasuklay sa likod, sa malusog na mukha na ito ay walang bahid ng kulubot, tila inaalagaan niya ng husto ang kanyang sarili, at walang gaanong bakas ng edad. Nakasuot ng puting suit at pulang kurbata ang binata, para siyang sasabog sa sigla, at may ngiti na parang sikat ng araw. Mula nang makalabas siya, medyo nanatili siya sa tabi ng matandang lalaki mula sa likuran habang nagbibigay ng impresyon na siya ay matalik ngunit magalang sa kanyang nakatatanda. Yan ang tatay mo. He takes really good care of his health. Possible pa nga na mas gwapo siya sa akin noong kabataan niya, parang outstanding talaga ang genes mo. Itinuro ni Justin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na lumakad na may mapupulang ekspresyon. Hindi nakita ni Joyce ang kahit katiting na takot sa mukha ni Justin, at nagtatakang nagtanong, hindi ka ba aalis? Siguradong gusto ng tatay ko na guluhin ka ngayon. Siyempre aalis na ako, pero nasa harap na ng mga mata ko ang papa mo, kapag hindi ako nag-hello it would mean that I'm fleeing. Hindi ko gusto ang salitang tumakas. Nang hindi hinintay na hikayatin siya ni Joyce Ann, si Daddy Ann na nakalakad na pasulong ay tumawag, hindi ka makakatakas kahit na gusto mo. Dad, kung gusto mong maghayganti para sa bagay na ito, lumapit ka sa akin, wala itong pakialam sa kanya. Tumayo si Joyce sa harap ni Justin, hinaranggan siya sa kanyang ama, at mahinahong sinabi, ako ang nanligaw sa kanya, ang iyong anak na si Joyce ay isa ng maluwag na babae. Bilang karagdagan, malapit na akong mapalabas sa ilang mga pahayagan ng chismis, malalaman ng lahat na ang anak na babae ng chairman ng Ann Clan Group, si Roland Ann, ay nangakit ng isang estranghero sa isang bar bago ikasal, at nagpalipas pa ng gabi sa hotel na pagmamay-ari ng pamilya ng kanyang kasintahan. Sampal. Isang malakas na sampal ang bumagsak sa maselang pisngi ni Joyce Ann. Ikaw dambata. Ikaw. Sinusubukan mo akong patayin sa galit. Nanlaki ang mga mata ni Roland, namumula ang mukha, at nanginginig na tono. Ang kanang kamay niya na kanina lang niya sinasampal ay itinaas muli sa ere, na para bang anumang oras ay dudugo ito. Hindi sinubukang umiwas ni Joyce Ann, mahina siyang tumawa ng walang kaligayahan o kalungkutan, matikas na inayos ang kanyang buhok na naging gulo at sinabing, kung hindi pa ito sapat, maaari kang tumama ng ilang beses, ikaw ang nagdala sa akin sa mundong ito pagkatapos ng lahat, may karapatan kang saktan ako, wala akong pakialam. Hindi mo dapat ginawa ito, hindi mo ako binaygo kahit minsan mula noong bata ka, palagi kang masunurin. Bakit? Tumingin si Roland sa kanyang nag-iisang anak na babae at nagtanong na may nakangisi na ekspresyon. Diretso ang tingin ni Joyce sa kanyang ama, pagkatapos ay sinulyapan ang walang ekspresyon na lalaki na nakasuot ng puting suit sa tabi niya, at nagpakita malungkot ng ngiti, tama, lagi akong nakikinig sa iyo mula pagkabata, dahil sinabi mo sa akin na ako ang pag-asa na iniwan ni nanay sa mundong ito. Noong ako ay 7 taong gulang, sinabi mo sa akin na gusto mong matuto akong tumugtog ng piano, at wala pang 1 taon ay nagwagi ako sa isang kompetisyon na kinasasangkutan ng buong bansa.
Noong 9 ako, pinag-aralan mo ako ng ballet, tapos noong 13 ako, pinapunta mo ako sa Vienna, Austria para sumali sa Russian dance troupe. Pag-aaral kung paano gumuhit, pag-aaral ng pag-aayos ng bulaklak, at pag-aaral ng lahat ng dapat gawin ng isang anak ng maharlika. Hanggat gusto mong gawin ko ito, gagawin ko ito, at magsusumikap na gawin ito sa abot ng aking makakaya. Nang sabihin mong nahihirapan kang pumili sa pagitan ng Oxford at Cambridge, napabayaan ko ang pagtulog at pagkain para makakuha ng master's degree sa dalawang unibersidad. Mula pagkabata, basta binanggit mo ang aking ina na umalis sa mundong ito, at sabihin sa akin na huwag pababayaan ang kanyang pag-asa para sa akin, gagawin ko ang lahat ng aking pagsisikap sa anumang bagay. Gayunpaman, ang mga mata ni Joyce ay medyo namula at nabasa, ang ngiti sa kanyang mukha ay medyo mapait habang sinasabi niya, ngunit hindi ako pinipilit ng aking namatay na ina na pakasalan ang isang taong hindi ko gusto. Pinipilit mo akong pakasalan siya. Itinuro ni Joyce ang tahimik na lalaking nakasuot ng puting suit, malamig na ngumiti at sinabi, ang taong ito ay kamag-anak lamang ng iyong kasintahan. Para sa iyong kasintahan, hindi mo pinansin ang naramdaman ko, at hiniling sa akin na magpakasal sa isang ganap na estranghero. To add on that, isang lalaking hindi ko gusto. Ako ang iyong anak. 2 taon lang kasama mo ang babaeng iyon, at nakikinig ka sa anumang sasabihin niya, tuluyan ang nakakalimutan ang lahat ng nagawa ko. Sasabihin mo ba sa akin na para din ito sa namatay kong ina? Tama na. Sumigaw si Roland, at agad na sinundan ng matinding pag-ubo, itinuro niya ang isang daliri kay Joyce Ann, ngunit hindi makapagsalita. Ang lalaking nakasuot ng puting suit sa kanyang tabi ay nagpakita ng bahagyang kinakabahang tingin, napakunot ang kanyang mga kilay at sinabing, huwag kang mabalisa, Tio Ann, masyado lang mahirap ang ginagawa ni Joyce Ann, bata pa siya at laging may regla ang mga kabataan, normal lang ang magkamali, hayaan mo akong kumbansihin siya. Narinig ni Roland ang mga salita ng lalaki, nagpakita ng kasiyahang ekspresyon, at nahihirapang tumango, Romal, ang aking isang pamilya ang nagpabeye sa iyo, ang hindi karapat-dapat na batang ito na si Joyce ay pinabayaan ka. Hindi ko siya binaygo, hindi ako nangako na bibigyan ko siya ng kahit ano, kalayaan ko na ang matulog sa ibang lalaki. Matigas na sagot ni Joyce. Hindi sinakta ni Romal Brown iyon. Pinatahimik niya si Roland, pagkatapos ay sinabi kay Joyce Ann, huwag kang masyadong kusa, kapag nangyari ito sa iyo, si Tio at Tia ay talagang nag-aalala, mangyaring umuwi sa amin. Ito ang bagay ng pamilya ko, ano ang kinalaman nito sa iyo? Inilayo ni Joyce ang kanyang ulo, hindi pinansin si Romal. Si Romal ay hindi pa rin nagalit, at hinimok na may mainit na ngiti, sige, ito ang problema ng iyong pamilya, ngunit kahit bilang isang kaibigan, sana ay maupo kayong mag-ama sa iisang mesa at pag-usapan ito. Joyce Ann, alam kong hindi ka kontento na pakasalan ako, panandalian lang tayong magkakilala, pero totoo at sincero ang nararamdaman ko para sa'yo. Simula nung una kitang makita, hinding-hindi kita makakalimutan. Please give me time. After we get married, I will let you know that choose me was the right choice. Baliw ka ba? Gusto mo pa akong pakasalan? Hindi makapaniwala si Joyce habang nakatingin kay Romal, gusto mong pakasalan ang isang maluwag na babae, na kinukuha ang iba bilang isang kalapitang mababa ang lipad na maging asawa mo. Ang batang chairman ng Jade Clouds Corporation na si Brown, nilalagnat ka ba? Nang marinig ito ni Justin, hindi niya maiwasang mamangha, ang binatang ito na si Romal ay talagang young master ng Jade Clouds Corporation. Tunay na masama ang isang puso na maliit na demonyong ito, hindi lang niya sinira ang sarili niyang reputasyon, gusto pa niyang saktan ang pamilya ng kanyang fiancé, piniling gawin ang ganoon sa ari-arian ng kanilang pamilya. Naisip niya na kahit na hindi siya nagkusa na dalhin siya sa Jade Clouds Hotel, siya mismo ang magdadala nito. Sa sandaling ito, umiling si Romal, tapat ako, at seryoso kung sinasabi ang mga salitang ito sa iyo.
Naantig si Roland, noong una ay naisip na ang kasal na ito ay magiging usok pagkatapos ng ganitong bagay. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalaki si Romel, at agad na nagsabi, "Romel, napakabuting bata mo talaga, hindi alam ng brat na ito na si Joyce kung ano ang makakabuti para sa kanya, at gumawa ng isang hindi karapat-dapat at lubos na karumaldumal na bagay, gayunpaman, pinabayaan mo ang kalooban at karumaldumal na ito. Sure enough, hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Isang puso." Mabilis na humingi ng tawad kay Romel. Ngumisi si Joyce Ann, at tumalikod. "Ikaw." Agad na nagalit muli si Roland, "Sinisikap mo ba akong galitin hanggang mamatay?" Sa oras na ito, si Justin na hindi pinansin ay hindi maiwasang magtanong, "Kung wala na kayong ibang kailangan sa akin, aalis na ako, late na ako sa trabaho ngayon, at hindi na ako makakapagpatagal pa." Noon lang naalala ng iilan sa kanila na nandito pa pala ang lalaking bida ng krimeng ito. Sa estranghero na si Justin na gumawa ng taksil na relasyon sa kanyang anak, natural na hindi tumingin si Roland kay Justin ng may kabaitan, ngunit ang kanyang galit ay napalitan ng mga ngiti habang sinabi nito, "Gusto mong tumakbo? Sa palagay mo pagkatapos na akitin ang aking anak na babae at matapos siyang gumawa ng ganoong malaking pagkakamali, maaari ka pa ring umalis ng lubusan ng hindi nasaktan? Kung gayon, ano ang nasa isip mo, Tio?" Pinilit na ngumiti si Justin, "Nangyari na ang mga bagay na ito, hindi ko na maibabalik ang anak mo sa pagiging birhen, tama ba? Ikaw, ang bastos mo." Ang isang Roland ay hindi inaasahan na si Justin ay ganap na walang takot, na may ekspresyong tulad ng lahat ng ito ay isang bagay na syempre. Saglit na nagbago ang ekspresyon ni Romel, pagkatapos ay magiliw niyang sinabi kay Justin, "Maaari ko bang makuha ang iyong pangalan, Mr. Ako si Justin, kung hindi nasisiyahan si Mr. Brown na inagaw ko ang iyong nobya sa unang pagkakataon, masasabi mo, at pag-alitan mo pa ako, oo. Naiintindihan ko, bilang isang lalaki, walang magugustuhan kapag inaagaw ang kanilang babae, kahit na hindi mo pa siya nagiging babae." Sinapo ni Justin ang kanyang ulo, at nalilito kung ano ang dapat niyang gawin, ang bagay na ito ay isang ganap na gulo. Nanatiling nakangiti si Romel habang sinabi niya, "Mr. Gibson ay isang maunawang tao, ngunit hindi ko naisip na maghiganti laban kay Mr. Gibson, sana ay mapayapang maayos ang usaping ito. Fiancé ko si Joyce at mahal ko siya, ang kasawiang ito ay dahil hindi ko siya inalagaan ng mabuti, hindi ko masisisi sa iba. Kung hindi tutol si Mr. Gibson, maaari nating talagang mapayapa ang usaping ito. Hanggat si Mr. Gibson ay nananatiling mahigpit tungkol sa bagay na ito, at tinatanggihan na nangyari ang bagay na ito kung may magtanong, sapat na iyon. Deny. Dumating na ang mga reporter, ano ang magandang maidudulot ng pagtanggi? Sagot ni Justin. Kumpiyansa nang umiti si Romel, "Mr. Malamang na hindi ito alam ni Gibson, medyo makapangyarihan ang mga kumpanya ng media sa ilalim ng aking Jade Clouds Corporation. Ang material na nakuha ng media ay karaniwang lahat ay nakapaloob, kaya't si Mr. Gibson ay hindi kailangang mag-alala, dahil walang anumang balita o larawang ipapakalat na negatibong makakaapekto sa iyo. Ang kailangan lang nating gawin ay tanggihan na ang bagay na ito ay nangyari na, sa ganoong paraan, pareho ni Joyce at ikaw, si Mr. Gibson ay hindi magkakaroon ng anumang problema sa hinaharap." Naunawaan ni Justin ang ibig niyang sabihin, siguradong may kakayahan ang batang chairman ng Jade Clouds Corporation, na makontrol pa ang daloy ng impormasyon sa mga media outlet ni Stonegate. Isang Roland ang masayang pumalakpak, "Pamangkin Romel, ang galing mo talaga, hindi talaga may kukumpara ang pamilya Brown sa amin ng mga ordinaryong pamilya. Kung ito nga ang kaso, magaan ang loob ko, tingnan mo itong uto-uto, pagkatapos gawin ang bagay na ito na sumisira sa kanyang reputasyon, kahit na magpakasal pa siya sa Brown family, masusungit pa rin siya. Huwag kang mag-alala, Tio. Kung sino man ang maglalakas loob na magsalita tungkol kay Joyce nang may mali siya, ako, si Romel ay tiyak na hindi magsisikap na protektahan si Joyce mula sa anumang pinsala." Sabi ni Romel, ang kanyang mga mata na mayaman sa pag-ibig ay muling tumingin kay Joyce.
Sa wakas ay naantig ang damdamin ni Joyce Ann, ngunit hindi dahil sa mga mata ni Romal na puno ng maapoy na pag-ibig, sa halip ay dahil sa mga pamamaraan ni Romal ay nahuli siya. Kung mabaygo ang plano ng paggamit ng media para sirain ang kanyang reputasyon, wala pa rin siya ibang pagpipilian kundi ang magpakasal sa Brown family. Ngayon, ang tanging pag-asa niya ay piliin ni Justin na huwag tanggihan ang bagay na ito, at matapat na sabihin kung ano ang nangyari noong gabing iyon. Sa ganoong paraan, ang mga material na nilalaman ay hindi pa rin gaanong magagamit, dahil ang mga salita ng isang taong kasangkot ay nagtataglay ng pinakapanghihikayat. Gayunpaman, kung sasabihin ni Justin ang totoo, nangangahulugan iyon na kailangan niyang taglayin ang masamang pangalan bilang isang taksil na asawa, na makakaapekto sa kanyang reputasyon. Kung mabibigyan ng pagpipilian, sino ang magiging walang kabuluhan na magkaroon ng isang kakilakilabot na reputasyon at iwasan? Namutla ang mukha ni Joyce Ann, at nilingon niya si Justin na nanatiling tahimik. Ito ang lalaking nag-alis ng kanyang kailan isang puri na kanyang pinrotektahan sa loob ng mahigit 20 taon, magiging ganito pa rin kaya siya kahapon, maging matapang niyang kabalyero, at iligtas siya sa mapanganib na sitwasyong ito. Lingid sa kanilang kaalaman nang maglabas si Justin ng sigarilyo sa kanyang bulsa at sinindihan ito, kumunot ang kanyang mga kilay at bumuga ng usok, na tila isang matandang magsasaka na mula sa ibang mundo kay Romal na mukhang isang matagumpay na tao. Si Romal ay may kumpiyansa ng ngiti, mapagmataas ngunit mainit, na para bang ito ang natural na kalagayan ng gwapong binata na ito. Nang makita kung paano nanatiling tahimik si Justin na parang may iniisip, hindi siya nababalisa, nararamdaman ba ni Mr. Gibson na mahirap itong gawin? Kung hindi iniisip ni Mr. Gibson ang pagiging makialam nitong si Brown, ang Brown na ito ay handang magbayad ng isang tiyak na halaga bilang kabayaran kay Mr. Gibson. Hanggat pinipigilan ni Mr. Gibson ang isang masikip na labi, at protektahan pareho ang reputasyon mo at ng aking nobya, sapat na iyon. Hindi na kailangan. Ikinumpas ni Justin ang kanyang kamay habang bumubuga ng usok, nakakunot ang kanyang mga kilay habang tinitingnan ang malikot na si Joyce Ann, pagkatapos ay ngumiti kay Romal na nagbigay ng impresyon na siya ang may kontrol sa lahat at sinabing, bilang tao, hindi ko itinuturing ang aking sarili na dakila, at huwag ituring ang aking sarili na duwag. Gayunpaman, para sabihing walang nangyari pagkatapos gumawa ng babae, hindi ko ito magagawa. 72. Nang sabihin iyon ni Justin, para bang natigilan ang lahat sa eksena sa mga kawili-wiling ekspresyon. Parehong nagsimulang maghinala sina Romal at Roland na mali ang kanilang narinig. Kaagad pagkatapos, si Roland ay muling namumulaklak sa galit, habang si Romal ay kinusat ang kanyang mga mata, na parang hindi niya maintindihan kung ano ang tumatakbo sa isip ng lalaking ito. Si Joyce ang pinaka nasa sabik, umiiyak na luha sa tuwa. Tumulo ang nangingilid niyang luha sa kanyang mga mata. Siya talaga ang knight ko. Ang kabalyero na magpapatuloy, anuman ang lahat para sa akin. Sampain ang kanilang reputasyon. Dam ang pera nila. Dam ang kanilang mahigpit na labi. Kung ginawa ko, ginawa ko. Walang hindi dapat sabihin, walang hindi masasabi. Ang lalaking ito na humihit-hit ng masangsang na tabako na hindi maganda ang kalidad, nakatamtaman ang hitsura, na hindi ko kilala sa isang araw, na ginamit ko para sa aking kalokohang plano, ay ginamit ang kanyang reputasyon upang protektahan ang aking nauutol na dignidad. Justin, mahal kita hanggang kamatayan. Dahil agad siyang bumalik sa langit mula sa impyerno, si Joyce ay masayang tumalon sa yakap ni Justin, ang kanyang mga braso ay nakakabit sa leeg ni Justin. Nang walang pakialam kung paano nakaamoy usok si Justin, mariin niyang hinalikan ang mga labi ni Justin. Kahit may tatay, fiancé, at mga bodyguard na nanonood, lahat sila pwedeng mawala. Hinahalikan ko ang lalaking ito. Si Justin ay medyo nahihiya. Masyadong inosente ang mga babae ngayon, ang dating hoodlum roguish na estilo ko ay nakikitang mapang-akit sa kanya, at nagkusa pa siyang humalik. Oo, kahit na hindi ito kasing sarap ng paninigarilyo, kapag ang katotohanang naghahalikan kami sa harap ng kanyang ama at kasintahang babae, talagang maganda ang pakiramdam na ito ng superiority.
Lalo na ang isang binata at mayamang lalaki tulad ni Romal, na mas nagpapahangin kaysa sa akin, ngunit sa huli, hindi pa rin ba lumukso ang iyong babae sa aking yakap? Oo, malabong sinabi ni Justin. Joyce Ann, huwag mong kagatin ang dila ko. Hindi napigilan ni Joyce ang sarili, at nag-iwan ng maraming hikis sa bibig, mukha, at maging sa leeg ni Justin. Nakita ng isang Roland na galit hanggang simetein kung gaano kamahal ang kanyang anak na babae sa mabangis na lalaking ito, at halos masuka ang dugo dahil sa galit. Siya ay nanginginig at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nanonood, ngunit hindi niya nagawang magmura, at humihingal. Malungkot ang mukha ni Romal, ngunit hindi pa rin siya nagalit. Pinakalma niya si Roland, upang maiwasang masugatan ang katawan, matapos siyang pakalmayan saglit, magiliw siyang tumalikod at walang pag-aalinlangang sinabi, Mr. Gibson, mukhang ayaw mong makipagtulungan. Natawa si Justin at sinabing, well, hindi naman sa ayaw kong makipagtulungan, pero bilang isang tao hindi ko ugali ang tumitig ng diretso sa isang tao at magsinungaling, lalo na pagdating sa seryosong bagay na tulad nito. Ang isang tao ay nangangailangan ng magandang reputasyon, ngunit kailangan din na magkaroon ng pag-unawa sa kahihiyan at karangalan. Ang kailan isang puri ng isang babae ay hindi maaaring gawing wala. Naniniwala ako na kung talagang gusto ni Great Young Master Brown si Joyce Ann, mauunawaan niya ang prinsipyong ito. Kung hindi ko talaga siya mahal, hindi ako maglalagay ng labis na pagsisikap upang pagtakpan ito para sa kanya. Umiling si Justin, at nagpakita ng seryosong ekspresyon ng isang beses, ano ang gusto mong itago? Ang itinatago mo ay hindi lamang ang kanyang kadalisayan, ito rin ang kanyang dignidad. Kung talagang mahal mo siya, dapat mong mahalin ang lahat ng tungkol sa kanya, kahit na natulog siya sa 100, 1,000 o 10,000 lalaki, dapat mo pa ring mahinahon na tanggapin, at huwag ilagay ang lahat ng iyong pagsisikap na itago ang mga katotohanan. Maliban na lang kung ang mahal mo ay ang panlabas na kabibi lamang, at hindi lahat ng iba pa ay mayroon kay Joyce maliban sa kanyang katawan. Mr. Gibson, bawiin mo ang kalokohang pananalita mo, huwag mong pagdudahan ang sinseridad ko sa nobya ko. Hindi magandang tingnan ang mukha ni Romal. Si Joyce naman ay nahirapang itago kung gaano siya katouch, katatapos lang niyang panasan ang kanyang mga luha, at iiyak na naman ang kanyang mga mata. Hinampis niya ang dibdib ni Justin para magreklamo, nakakainis, paulit-ulit kang nagsasabi ng mga salitang magpapaiyak sa akin, sinusubukan mo ba akong pahigain muli? Tungkol dyan, hindi magandang gawin ito sa sikat ng araw, di ba? Awkward na tumawa si Justin, tapat lang siya. Ang makita silang dalawa na naglalandian na parang walang ibang tao sa paligid, gaano man ang pagpipigil sa sarili ni Romal, hindi pa rin iyon sapat. Kinusat niya ang kanyang mga mata at sinabing, Mr. Gibson, mangyaring bantayan ang iyong pag-uugali. Fiancé ko pa rin si Joyce Ann, hindi ko babaguhin ang desisyon ko pagdating sa kasal na ito. Kung gusto mong masaksihan ang eksenang ikakasal tayong hindi nasaktan, mas mabuting itigil mo na ang pagdikit sa nobya ko. Matapos marinig ang mga salitang ito na naglalaman ng banta, si Justin ay likas na nasaran ng loob. Ngumisi siya at sinabing, kung paano ko tretuhin ang aking sinta ay ang kalayaan ko, kung masasaksihan ko man o hindi ang eksena ng iyong kasal ni Joyce Ann, kailangan mo pa ring tanungin si Joyce kung payag ba siyang pakasalan ka. Naniniwala ako na ang problemang ito ay karapat-dapat pa ring pag-usapan. Isang Roland ang dahan-daang bumantong hininga, siya ay nasa matinding galit habang siya ay malakas na samaway, ikaw bastard. Kinain mo ba ang puso ng dragon? Sino ka ba sa tingin mo? Akala mo talaga hindi ka namin mahawakan dahil pinuprotektahan ka ng mabahong brat na ito. Hanggat ako, si Roland, ay may natitira pang hininga, tiyak na hindi ko hahayaang magkaroon ng tahimik na buhay ang isang bastard na katulad mo na mas mababa sa mababa. Naniniwala ka ba na kaya kung ipabugbog ka ngayon ng mga tao ko? Bawal mo siyang saktan. Napansin ni Joyce na ang kanyang ama ay tunay na nagnanais na kumilos, at mabilis na ikinalat ang kanyang mga braso upang protektahan si Justin. Ang kanyang puso ay labis na naantig at puno ng pagkakasala at kay Justin, paano siya mag-aalaga sa anumang bagay.
Ngumisi si Justin, na parang narinig niya ang pinakadakilang biro sa mundo, marahan ngunit hindi mapigil ang hinaila niya si Joyce sa likod niya, lumakad ng ilang hakbang pasulong, at sinabi kina Roland at Romal, naging mahirap ako kamakailan, at hindi ko maikukumpara sa inyong mga mayaman. Wala akong kasing daming subordinate gaya mo, at ang kotseng minamaneho ko ay hindi kasing mahal ng sa iyo. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na hahayaan ko kayong ay bully ako. Isa pa, hindi ko ugali ang gumamit ng babae bilang windshield ko. Ang mukha ay nakukuha sa pamamagitan dalawang kamay ng isa, at hindi ng bibig ng isa. Nang magsalita siya hanggang sa puntong ito, ang ekspresyon ni Justin ay nakakatakot na madilim, ang kanyang matalim na titig ay nakaramdam ng kaunting hindi komportable kay Roland at Romal. Matanda, hayaan mo akong sabihin sa iyo, pinakaayaw kong pinagbantaan. Ako, Justin, nakatayo sa harap mo ngayon, na may isang pares ng mga braso, isang pares ng mga binti, mas makapal din ang balat ko kaysa sa inyo. Binetukan ko ang anak mo, at hindi ko lang siya isang beses o dalawang beses, ginawa ko siya ng mahigit 10 beses sa isang gabi, kasing husay mo ba ako? Nagawa ko na ito, at nasiyahan ako sa paggawa nito. Ang iyong anak na babae ay nagkaroon din ng magandang oras. Marahil sa mga araw ay ipapanganak ko ang iyong anak na babae para sa akin. Ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Anong gusto mong gawin dyan? Ikaw. Ikaw. Ako. Nang marinig ang napakaruming pananalita ni Roland, ang mga mata ni Roland ay direktang lumingon, galit na galit siya kaya hindi siya nakapagsalita at nawala ng malay. Natarante ang ilang bodyguard habang ay nalalayan siya at ibinalik sa sasakyan. Nang marinig ang malupit na salita ni Justin, namula ang mga pisngi ni Joyce. Siya mismo ay nagtataka sa katotohanang hindi siya nagalit sa mga salitang iyon, at sa halip ay nakaramdam siya ng tamis sa loob. Tiningnan niya ang figure ni Justin mula sa likuran, na hindi matangkad o malawak, ngunit nakadama ng matatag at matatag na parang bundok na pakiramdam ng seguridad mula sa kanya. Gayunpaman, si Romal ay nabalisa hanggang sa limitasyon, walang sinumang tao na tahasang nag-udyok sa kanya ng ganito. Ngumisi siya at sinabing, Mr. Gibson, pagsisisihan mo ang kabastusan mo ngayon. Pagsisihan mo ang kapatid mo. Kasabay iyon ang sinabi ni Justin, biglang umabant ang kanyang katawan. Parang ahas, ang kanyang kamay ay biglang humawak sa leeg ni Romal. Young Master. Ang mga bodyguard ay wala ng oras para mag-react bago nahawakan ni Justin ang leeg ni Romal, ang pinaka-nakamamatay na puntong dapat hawakan. Pakawalan ng ating young master. Galit na sumigaw ang ilang bodyguard, ngunit hindi naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Ito ay dahil nakaramdam sila ng matinding galit mula sa mga mata ni Justin, at pati na rin pagpatay ng layunin. Nakita ni Romal na na-hostage siya, at sinubukang suntukin at sipain si Justin para pakawalan ang sarili, ngunit paano may kukumpara ang kaunting lakas na nakuha niya mula sa pisikal na ehersisyo kay Justin. Ang kanyang mga suntok at sipa ay dumapo sa katawan ni Justin, ngunit parang kinikiliti siya at walang epekto. Ngumisi si Justin, naglagay ng kaunti pang lakas at sinakal si Romal, pagkatapos ay itinaas ang katawan ni Romal na tumitimbang ng mahigit 100 libra gamit ang isang braso, itinaas siya sa himpapawid. Parang kasing dali ng pagbubuhat ng manikang basahan. Ikaw. Mabilis na bitawan ang ating young master. Nataranta ang mga bodyguard, ngunit hindi sila nang ahas na maliitin ang lakas ng lalaking ito, kung gumamit pa siya ng kaunting puwersa, baka mabali niya ang leeg ni Romal. Kung tutuusin, ang isang taong wala ay hindi natatakot na gumawa ng anuman, walang sinuman sa kanila ang makakayanan ang kahihinatnan kung may nangyari. Halos hindi na makahinga si Romal, namumula ang kanyang mukha, at nagpumiglas siya para sa kanyang buhay, ngunit kahit anong pilit niyang gawin ay hindi siya makawala sa parang bakal na braso ni Justin. Walang pakialam na sinabi ni Justin, nagsalita ako ng maayos sa inyo, kung gusto ninyong magalit, ayos lang, gusto niyo akong pag-alitan, at hinayaan ko kayong pag-alitan ako, dahil mabait ako sa ganoong paraan, ngunit mali ang pananakot sa akin. Pagkasabi niya nito, nilinggan niya si Joyce na natakot at nagtanong, Darling Joyce Ann, dapat ko ba siyang patayin?
Nanginig si Joyce Ann, pagkatapos ay naunawaan kung ano ang nangyayari sa kanyang mga mata, habang siya ay nakatulala pa rin sa makajos na bilis at mahusay na lakas ni Justin, siya ay nagmamadaling sumigaw, "Hindi! Huwag patayin," mabilis siyang binitawan ni Justin. Dahil hiniling ito ni Darling Joyce Ann, pakakawala na kita. Sabi ni Justin habang binitawan niya ang leeg ni Romal. Si Romal ay umubo ng matindi habang siya ay bumagsak sa lupa, ang kanyang buong mukha ay sobrang pula, sa takot ay bumagsak siya pabalik sa kanyang mga bodyguard habang siya ay humihingal. Ang buhay mo ay iniligtas ni Joyce Ann, kaya mas mabuting huwag mo na siyang pahirapan, kung hindi, hindi ko na ito bibitawan ng ganito kadali sa susunod na pagkakataon. Kung wala nang iba, aalis na ako. Pagkatapos sabihin iyon, commandant si Justin kay Joyce Ann, pagkatapos ay tumalikod na para umalis. Nagbago ang ekspresyon ni Romal at ng mga bodyguard, ngunit sa huli ay wala silang lakas ng loob na hadlangan siya. Sa kabaligtaran, hindi siya matiis ni Joyce na umalis, ngunit alam niya na hindi ito ang oras para kumapit kay Justin. Higit pa rito, umunlad ang mga bagay sa yugtong ito, sobra-sobra na ang nagawa ni Justin para sa kanya, kailangan niyang harapin ang lahat ng ito sa susunod. Tulad ng sinabi ni Justin, mayroon siyang sariling dignidad. Pasasalamat kay Justin mula sa kaibuturan ng kanyang puso, nakita siya ni Joyce Ann, inayos ang kanyang hitsura, pagkatapos ay naglakad patungo sa Mercedes-Benz. "Joyce Ann, saan ka pupunta?" Tanong ni Romal sa malalim na boses, hindi na niya hahayaang mawala muli ang babaeng ito sa kanyang paningin. Ngumiti si Joyce Ann, wala siyang pakialam sa kanya, "Saan pa ako pupunta? Uuwi na ako." Pagkasabi niya nun ay sumakay na siya sa kotse. Maraming masalimuot na emosyon ang lumitaw sa malungkot na mukha ni Romal sa isang sandali, sa huli, umulong siya sa sarili, "Ano ang akin, walang sino man ang makakaalis." 73. Dahil ito ay isang araw ng trabaho, si Justin ay direktang nagmaneho sa Yellow International pagkatapos umalis sa istasyon ng pulisya. Bagamat nabigo siyang gawin ang kanyang trabaho sa pagbili ng almusal, bilang isang natatanging empleyado na mahal ang kanyang trabaho, nadama ni Justin na kailangan pa rin niyang magpumilit sa paglalaro ng mga computer games hanggang sa oras na para makaalis sa trabaho. Sa sandaling pumasok siya sa opisina ng Public Relations, hindi mabilang na masama ang loob at hindi nasisiyahang mga mata ang bumungad sa akin, na nagbigay ng goosebumps kay Justin. "Magandang umaga mga beauties." Matigas na ngumiti si Justin at bumati. Nakatayo siya sa may pintuan na parang makinang kulang sa pampadulas. May isang taong hindi pinansin ang buhay ng napakaraming kapatid na babae, na nag-iiwan sa amin sa gutom mula pa noong madaling araw. Ibinuga ni Cathy ang kanyang mapupulang labi, at bumulong sa hindi nasisiyahang paraan. Natakot si Justin na ang mga babaeng ito ay maghahalinhinan sa pagbomba sa kanya, kaya mabilis niyang sinabi, "Maaari kong ipaliwanag ito, may nakilala akong problema ngayon." "Anong problema?" May pagdududang tanong ng isang magandang babae. Si Justin ay palaging tapat, kaya diretso niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, "Kahapon ay niligawan ko ang isang babae sa isang bar, nagpalipas ng gabi sa hotel kasama niya at nahuli ako ng pulis. Lumabas ako ng police station ng medyo huli na ng umaga, at hindi pa rin ako nakakain ng almusal. Ang maraming PR ladies ay may mga itim na linya sa kanilang mga noo. Para gumawa ng kasinungalingang ganyan, sinong maniniwala dyan? Ilang babae ang nang-aasar, ang yabang mo, ang puso mo pero hindi ang lakas ng loob, paano mo maakit ang isang babae sa kama? Hindi naman pwedeng dinosaur yun, di ba? Hindi ba't nakakalimutan lang na bumili ng almusal kasama ang pagpasok ng late? Alam namin na sikat ka sa hindi mo pagpupersage sa trabaho, mapapatawad ka namin, pero hindi mo naman kailangang gumawa ng kalokohang kasinungalingan, di ba? Kuya Yang, paano kung akitin mo ako, tingnan mo kung magbubukas ako ng kwarto sa iyo, at hayaan kang mahuli ka muli ng mga pulis. Hindi pa ako nakakapasok sa police station. Sly Fox, kung gusto mong pumasok sa police station, why not just go sell yourself in a bar? Haha. Nagdaldala ng mga babae, at natigilan si Justin na walang naniwala sa kanya.
Nalungkot si Justin. Nagsalita siya ng totoo at walang nagtiwala sa kanya, anong klaseng mundo ito? Ang munting krisis na ito ay natapos ng ganoon. Nang pumunta si Justin sa kanyang upuan, si Hannah na nasa kalagitnaan ng pagtatype ay sumulyap sa kanya na may ngiti na hindi isang ngiti, talaga bang nahuli ka at ipinadala sa istasyon ng pulisya? Bakit naman ako lalabas ng kasinungalingan na may ganyang laman? Medyo nakipag-away pa ako sa pamilya ng babae. Inihayag ni Hannah ang isang pagpapahayag ng paghanga, mas malas ka, isang gabi lang ng pagdaraya at nahuli ka ng pulis, hindi pa ako nakakita ng ganoong kabiguan ng isang taong katulad mo. Hey! Sa tingin mo madali ang mandaye? Hindi nasisiyahan si Justin, paano kung subukan mo ring manloko, huwag lang mahuli ng iyong asawa. Namula ang mukha ni Hannah, at mapaglarong inilibot niya ang kanyang mga mata kay Justin, anong kalokohan ang sinasabi mo, ako ay isang babae mula sa isang mabuting pamilya, ang uri na maglalaan ng kanyang buong buhay sa pagsusumikap para sa kaligayahan ng pamilya. Hindi ko alam kung sino ang huling beses na nagsimulang mabasa pagkatapos kong hawakan. Bulong ni Justin. Paano natitiis ni Hannah ang gayong hindi tiyak na pag-uudyok? Itinaas niya ang kanyang kamay at hinampas ang balikat ni Justin ng ilang beses, at sinabing namumula ang mukha, bawal mong banggitin iyon. Bawal ka din gumawa ng ganyan. I am treating you as an ordinary colleague, and I don't have dirty thoughts like you do. Anong karumal-dumal na pag-iisip? Mapanuksong tinitigan ni Justin ang mahiyaing may asawang babae sa harapan niya, ang ginagawa mo ay ibinubunyag kung ano mismo ang sinusubukan mong itago, wala akong sinabi tungkol dyan, ano ang iniisip mo? Galit na galit si Hannah kaya paulit-ulit na bumibigat ang kanyang dibdib, pagkatapos ay bumantong hininga siya at tumalikod, hindi pinapansin si Justin. Sa sandaling ito, si Melinda na nakasuot ng puting suit ay naglakad habang sexily swaying. Sa mga araw na ito, hindi na niya kailangang harapin ang panliligalig mula kay Department Head Ma, ang numero 1 public relations ay mas maganda ang mod. Mukha siyang masigla, at ang kanyang magandang mukha ay parang namumulaklak na sampagita. Si Melinda ay may dalang isang mainit na tasa ng kape sa kanyang kamay, sumandal sa mesa ng opisina ni Justin. Dahil pinipiga ito, naging sobrang exaggerated ang kanyang well-developed butt curves, iginuhit ng masikip na palda ang outline ng kanyang perpektong bilog na contours. Headma or Head Marquez. Justin, hindi mo na dapat kulitin si Hongyan, nag-aalala na talaga siya sa'yo. Nang makita niyang hindi ka pumasok sa Hannah, nag-aalala na talaga siya sa'yo. Nang makita niyang hindi ka pumasok sa trabaho kaninang umaga, gusto pa niyang tawagan ka para malaman kung ano ang nangyari sa iyo, pero sino ba ang makakaalam na naka-off ang iyong telepono? Sa kanyang pag-iisip, si Hannah ay nagpakita ng pagtatanggol, Sis Mingyan, ano bang pinagsasabi mo? Para akong mag-aalala sa walang pusong lalaking ito. Halika o hindi, magagawa niya ang anumang gusto niya. Ngunit si Justin ay nakaramdam ng init, tila ang mga babaeng ito ay tunay na nagmamalasakit sa kanya, kaya't sinabi niya kay Hannah na nakangiti, ano ang ikinahihiya mo? Walang masama kung magmalasakit ka sa kasamahan mo. Sino ang nagmamalasakit sa iyo, huwag kang masyadong narcissistic. Nagkunwaring galit si Hannah habang nakatitig sa kanya, katapos ay tumalikod para gumawa ng iba. Pagkatapos ay lumingon si Justin kay Melinda na tahimik, at nagtanong, paano ka, nag-aalala ka ba sa akin? Ako. Biglang tinanong ng ganoong tanong, medyo hindi natural ang ekspresyon ni Melinda, ano ang kinalaman nito sa akin, sa estilo mong rogue, laging ibang tao ang nalulugi, paanong may mangyayari sa iyo? Pagkatapos niyang sabihin iyon, mabilis na naglakad pabalik sa kanyang booth si Melinda. Magaling kayong lahat magpanggap. Ngumiti si Justin habang umiiling, pagkatapos ay binuksan ang kanyang computer upang simulan ang kanyang buhay sa paglalaro.
Gaya ng dati, ang tanghalian ay ginanap sa staff canteen ng Yellow International, at gaya ng nakagawian sa tatlong babae. Matapos ibigay ang ilan sa kanilang pagkain kay Justin, karaniwang pinanood nila si Justin na ginagawang lobo ito, at hindi sila kumain ng marami. Karamihan sa mga oras na nag-uusap sila tungkol sa mga kosmetiko at problema sa fashion, ang mga kababaihan ay palaging may mga bagay na maaari nilang pag-usapan ng walang katapusan, lalo na ang mga kababaihan na nagtrabaho sa industriya ng fashion. Sa oras na ito, biglang nagtanong si Kathy, "Jeez, malapit na ang Autumn Fashion Show, sa tingin ba ninyo ay tatanggalin ang ating CEO at mag-host nito pagdating? Ito ay dapat na maayos." Nag-isip si Hannah, halos kalahating buwan na lang, hindi ba nagpapagaling ang CEO? Dapat malapit na itong matapos. Kung ang CEO ay wala dito pagdating ng oras, ang fashion show sa taong ito ay tiyak na kulang ng maraming mabibigat na timbang. Sinabi ni Melinda na may pag-aalala, pagkatapos ay lumingon siya kay Justin na abala pa rin sa paglamon ng pagkain. "Justin, mabuti man o masama, empleyado ka pa rin ng kumpanya, hindi ka ba masyadong nagmamalasakit sa kung ano ang nangyayari sa kumpanya? Ano ang gagawin ng aking pag-aalala?" Palihim na nag-isip si Justin, at dinilaan ang mga butil ng kanin sa gilid ng kanyang bibig. Nakangiting sinabi niya, "Hindi naman ako doktor, kahit na may pakialam ako kay Boss Lysander hindi ko siya matutulungan na ma-discharge siya ng maaga." Walang puso. Pakyut na inilabas ni Kathy ang kanyang dila, "Nakakaawa talaga ang asawa mo na magkaroon ng asawang tulad mo. Yeah, you married to your wife but you still fall around in bars, as a result nahuli ka pa ng mga pulis. Hindi ka rin nag-i-effort sa trabaho, hindi ko talaga maintindihan kung paanong may babaeng hanggal na pakasalan ka." Nanunuya si Hannah. Walang pakialam nang umiti si Justin, alam niyang nagbibiro sila, kung hindi ay hindi sila makakasamang kumain. Ngunit naisip niya sa kanyang puso na sa susunod na linggo ay talagang oras na para ma-discharge si Marian, at maraming bagay ang dapat niyang pag-usapan sa kanya. Kung ikukwento, ako, ang kanyang asawa, ay nahuli ng pulis dahil sa pakikipagrelasyon sa labas, ngunit ang aking asawa, na si Marian ay hindi man lang nagpadala sa akin ng mensahe at pinadalhan na lamang ang kanyang abogado para ilabas ako sa istasyon ng pulisya. Upang maging walang malasakit sa extramarital affair ng kanyang asawa, sa mga kababaihan sa mundong ito, ang babaeng ito mula sa Lysander ay maaaring ituring na isang weirdo. Tinatamad akong isipin ang mga bagay na ito. Umiling si Justin at nagplanong ipagpatuloy ang pagkain, ngunit sa gilid ng kanyang mga mata ay napansin niya ang kanyang lady superior na si Talia, na ilang araw na niyang hindi nakikita na pumasok sa kantin. Sa tabi niya ay ang sekretarya ni Marian na si Danica. Nakasunod sa likod ng dalawang babae ang isang grupo ng mga lalaki at babae na mukhang mga elite sa isang sulyap lang. Si Talia ay nakasuot ng isang nakaistilong bahagyang translucent na kamisete, isang itim na vest, isang kulay kape na pantalon na naka-throwback, at isang pares ng cowboy-style na bota. Ang kanyang matikas na figure ay nakatanggap ng isang hindi mapigil na pakiramdam ng kagandahan mula sa mga damit, ngunit hindi nagkukulang ng anumang kagandahan. Pagpasok niya sa kantin, medyo madaming empleyadong lalaki ang palihim na nakatingin sa kanya. Gayunpaman, may pagkahapo sa maliwanag at magandang mukha ni Talia. Tila naninigas ang kanyang mga kilay habang nakikipag-chat kay Danica, na para bang may mga problema siyang hindi niya kayang lutesin. Nakakaawa talaga si Department Head Marquez kamakailan, abala siya sa mga usapin ng PR department pero kailangan pa niyang managot sa trabaho ng CEO. Mahinahong sinabi ni Kathy, nagkakaroon ng mga pagpupulong araw-araw, at bumababa lamang para sa tanghalian kapag malapit na tayong matapos. Ano pang paraan doon? Pinakatiwalaan ni Boss Lysander si Department Head Marquez. Bukod dito, mas maraming trabaho ang palaging ibinibigay sa mga may kakayahan, at ang Department Head Marquez sa nakalipas na ilang taon ay nagtaas ng kita sa PR department ng multifold. Sa tingin ko, kapag bumalik si Boss Lysander, tiyak na tatanggap ng promosyon si Department Head Marquez, kumbinsido na ang grupo sa Board of Directors sa kanyang kakayahan. Sabi ni Hannah na may paghanga.
Nang sabihin ito ng dalawang babaeng may asawa, bigla silang lumingon kay Melinda na nanatiling tahimik na may tahimik na ngiti. Tumingin si Melinda sa dalawa ng kakaiba, para saan ba kayo nakatitig sa akin ng ganyan? Tumawa si Cathy, Sis Melinda, kapag nakatanggap ng promosyon ang department head at naging vice chairman, assistant ng CEO o kahit anong posisyon, ang pangunahing kandidato para sa susunod nating PR department head ay ikaw, tama ba? Ano ang pinagdadrive mo? Iniunat ni Melinda ang kanyang braso upang kurutin ang malambot na pisngi ni Cathy, at nakangiting sinabi, hindi basta-basta masasabi ang ganoong bagay. Pero totoo. Sinangayunan ni Hannah ang opinyon ni Cathy, ang pagganap ni Sis Melinda ay numero 1 sa aming departamento sa nakalipas na ilang taon, hindi naman nila maaaring hayaan ang isang tagalabas na maging department head, di ba? Sinusuportahan ka naming lahat, Sis Melinda. Nang makita ang masaya at mahiyain na tingin ni Melinda, hindi napigilan ni Justin na sabihin, parang mga miyembro kayo ng board of directors, na parang kung sino man iyon dahil lang sa sinabi ninyo. Tumahimik ka. Kumain ka na. Sabay-sabay na nagsalita ang tatlong babae. Paano ako makakakain ng nakatikom ang aking bibig? Bulong ni Justin, at hindi na siya nag-abala pang sabihin. Sa oras na ito, si Talia na lumagpas lang sa 4 ay biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Pagkatapos niyang kunin ang telepono, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon, gumawa lang siya ng ilang, manam, na sumasang-ayon na tunog pagkatapos ay tinapos ang tawag, nag-iwan ng ilang salita para kay Danica at sa iba pa, pagkatapos ay naghanda na umalis. Nang lumingon siya, napansin niya lang si Justin na nasa kalagitnaan ng paghahasik ng pagkain. Saglit na nag-alinlangan si Talia, pagkatapos ay pumunta sa gilid ni Justin at sinabing, Justin, sumama ka sa akin sa isang lugar para ayusin ang isang maliit na bagay. Pero nasa kalagitnaan ako ng pagkain ko. Hindi mahalaga basta't hindi ka mamatay sa gutom, ito ay isang utos. Sinaman siya ng tingin ni Talia, ang lalaking ito ay mayroon pa ring tamad na hitsura, nakaramdam siya ng galit sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Pakiramdam ni Justin ay walang magawa, kung siya lang ang kanyang superior ay wala siyang pakialam, ngunit sila ay magkaibigan ng pribado, kaya hindi maganda kung siya ay tanggihan niya. Mabagal siyang tumayo, sige, pero kung magugutom ako mamaya kailangan mo akong kainin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.